Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, malapit nang matapos ang ating linggo. Ngayon po ay ika-30 araw ng Mayo 2025 at malapit na naman po tayong pumasok sa isang panibagong buwan. At dalangin po namin na sa loob ng halos isang linggong ito ay naging pagpapala ang mga salita ng Diyos namin pong naibahagi sa inyong mga buhay. Sa araw pong ito, ang ating tutunghayan ay ang 3 Juan 1. At sa mga talatang ito ay ating makikilala ang 3 mga karakter sa Biblia na inalay ni Juan ang kanyang liham. Atin pong basahin ng ilan sa mga talata. Sabi ng talatang 2, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan. Malusog ang katawan tulad na iyong buhay espiritual. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Ang talatang ito ay liham po ni Juan para kina Gayo, Diotrephes at Demetrio. Si Gayo po ay isa sa mga tagapanguna sa ilang iglesia sa Asia Minor. At kalahati po ng liham na ito naman ay pinatutungkulan si Diotrephes na tila ay nagiging problema ng iglesia na pinamumunuan ni Gayo. Kung atin pong hihimayin ang liham na ito, may mga magagandang bagay na nabanggit si Juan para kay Gayo. Kasama na po diyan ang una, paghahangad niya ng kanyang mabuting kalagayan at kalusugan. Pangalawa, ang pagpapatotoo ng kanilang mga kapatiran sa kanyang pagiging mabuting halimbawa na ito'y kanyang lubos na ikinagagalak. At ang pangatlo na nabanggit niya sa huling talata ay ang pagkamusta sa kanya ng kanilang mga kapatiran at ng ilan pang mga kaibigan na kung ating titignan ay sadyang isang larawan ng kagalakan. Sa kabilang banda ay pinatungkulan niya si Diotrephes na hindi pagkilala nito sa kanilang pamumuno at paglilingkod at ang hindi nito pagtanggap sa ilan sa mga kapatid na dumarating sa kanilang iglesia. Nabanggit din niya si Demetrio na nagiging isang magandang patotoo ng mga kapatiran at maging ng mga leader ng kanilang iglesia. Isang magandang pangitain na ang mga kabahagi ng iglesia ay may magagandang patotoo para sa bawat isa. Gayon din ang patotoo ng iba pang iglesia na kanilang nakikilala. Lahat tayo marahil ay napadaan minsan sa ating mga buhay sa isang iglesia at naging kabahagi ng kanilang gawain. Sana naman ay naging magandang patotoo ang ating naiwan na hindi nila malilimutan. Isang patotoong magiging pagpapala maging sa mga susunod na henerasyon ng mga Kristiyano. Sa kabilang banda naman, marahil meron tayong mga kwentong nais nating kalimutan at wag nang balikan. Mga naging pagkukulang sa gawain, mga relasyong nasira, naway maging bahagi na ito ng ating kahapon. Isang Diotrephes na atin ang kakalimutan sa ating buhay. Subalit, hindi pa man huli ang lahat upang ating ipagkaloob sa Diyos ang ating buong buhay kasama ng pagtanggap sa mga hamon ng paglilingkod, pagtanggap sa lahat ng ating kapatiran, pag-unawa at pagpapatawad. Sa mensahe ng linggo mula sa ating pastor, ipinahayag niya sa isang bahagi nito na ang bawat isa ay biyaya sa gawain ng Diyos. Ikaw at ang bawat isa sa atin ay mahalaga at ang iyong buhay
At ang iyong buhay ay isang malaking bahagi, katulad ng mga buhay ni Gayo at ni Demetrio. Para sa ilan sa atin na naging bahagi na ng ating mga pinagmulang iglesia, ang ating mga buhay na patotoo ang patuloy na nagiging pagpapala sa kanila. Katulad ng kung paanong ang buhay ni Gayo ay nagiging magandang balita kay Juan at sa lahat ng kanilang mga kapatiran. Ikaw ba ay isang Diotrephes o ikaw ay isang Gayo? Tayo at ang Diyos ang nakakaalam. Subalit nawa ang mga talatang ito ay maging paalala sa atin na patuloy nating tindigan ang katotohanan at ang salita ng Diyos. Tularan ang mabuti sa halip na ang masama at tanggapin ang bawat isa na may pag-ibig at habag. Sa paggawa nito, ating mararanasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay, maging sa ating iglesia, at tayo ay magiging instrumento ng pagpapala sa bawat isa. Panginoon, gaya po ng buhay ni Gayo at Demetrio, turuan niyo kami maging mga buhay na patotoo sa aming mga kasalukuyan o sa aming mga pinagmulang iglesia. Di man kami perpekto, turuan niyo po kaming asamin ng isang buhay na laging nakaapak sa iyong mga dinaanan. Punuin niyo po nawa ang aming puso ng pagmamahal upang aming mahalin ang isa't isa, tugunan ang tawag ng paglilingkod, magkaroon ng kababaang loob at maging pagpapala sa sinumang aming makakasalamuha habang kami ay nabubuhay pa sa mundong ito. Lahat ng ito, Panginoon, ay sa inyo po namin inilalagak sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.